Kwento ang pastor ng history ng ating simbahan. Alam ko po marami sa atin dito, hindi na witness yung mga kaganapan na yun first hand. Ilan na lang po sa atin yung nakakita at nakaranas ng mga pinahagi ng pastor. Pero kung bibig ng ating pastor yung salita faithfulness, God's faithfulness, at tayo bilang mga membro ng simbahan ngayon, bagamat hindi po natin nakita yung mga nangyari noon, yun ang mensahe na hinahatid ng ating pastor. Ang Panginoon ay faithful. Kaya napaisip ako, ano ba talaga yung measure of God's faithfulness? How do we measure God's faithfulness? Kapag ba tayo ay pinagpapala ng Panginoon, yun ba ay kahulugan na God's faithfulness? Yung bang God's faithfulness ay simula lamang nung ako'y pinanganak hanggat ako'y mamatay? Yun lang ba ang sukatan ng God's faithfulness? Sabi ng Biblia, ang Panginoon ay faithful kahapon, ngayon, at bukas. Noong 1917 na pinayo yung simbahan, wala pa po ako. Nagsimula ang aking tatay sa ministry, wala pa po ako. Pero God is faithful. God was faithful. Noong panahon na umatid siya doon sa unang simbahan na nag-alaga sa kanya, wala pa po ako nun. But God was faithful. Noong panahon na unang tinayo yung mga simbahan dito sa Pilipinas, wala pa po tayo. But God was faithful. Noong unang kumalat ang gospel, wala pa po tayo. But God was faithful. At nang dumating ang Panginoon sa Kristo dito, definitely wala pa po tayo. But God was faithful. God's faithfulness po, hindi lang sa buhay natin. Even way beyond in the past and way into the future. Kaya po kung ang buhay natin ngayon, hindi natin makita yung God's faithfulness. Alalahanin natin, God was faithful in the past. And God will be faithful. So antayin lang po natin ang plano ng Panginoon. Dahil truly, God has been faithful in our life. Amen.